Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So that's CBC, FGen, and Monday. So as usual, puntahan muna natin yung PSEI para sa overall market condition. So andito na tayo sa chart ng PSEI, and kung bago ka pa lang sa channel na to, the reason why merong mga drawings at may mga patterns sa charts, it's because continuation to ng mga previous videos na nagawa ko na. And this blue vertical line indicates kung kailan ko huling napag-usapan yung specific na chart. So for the PSEI, ang naging basis ko ng last review is yung candle pa nung April 1. And during that time, nag-close yung PSEI ng 5,998.68 na level, no? So malapit sa 6K. So previously, yung bias ko sa PSEI is that magsistay siya inside this consolidation up until magkaroon ng buying pressure para matest niya yung R1 na resistance dito sa 6214, 6254 na area. So, nung April 8, nakapag-try siyang lumabas dito sa small box, and then nagkaroon lang din ng bentahan agad, no, nung April 10. Tapos, bumalik lang din siya ulit dito sa consolidation niya originally. So, hindi surprising na nagko-consolidate lang yung PSEI. So, if you've been following yung prices ng oil, nagko-consolidate lang din naman siya, no, for the past few days or weeks. So, I think grabing catalyst na mag-improve yung prices ng oil para mag-improve din yung market natin, because of course, that would mean decreased prices, no, all over the board kapag bumaba yung energy costs natin. And this arrow na pababa, papunta sa S2, this represents a scenario na sobrang lakas ng selling pressure sa market natin para mahila pababa yung price dito sa next na support around 5,580 na level. So, mabuti naman at hindi naman tumaas ng sobra yung price ng oil this past few weeks, kaya hindi rin nahulog yung PSEI sa levels na to, no? Pero ayun lang, syempre andito pa rin siya sa loob ng consolidation. So I think tatanggalin ko na tong maliit na consolidation, and ito na yung susundan ko na possible move ng PSEI. So, as long as the price of oil consolidates, I think yung PSEI maglalaro lang to sa 5,815 na level papunta dito sa 6.2. So, up until mag-improve yung conditions, no, saka ako palang nakikita yung PSEI na lalagpas ng 6.3. So, it's going to maintain this consolidation until it breaks out from the R1 resistance or makes a breakdown dito sa S1. And syempre, pag nag-breakdown, ang punta niya dito sa S2. And pag nag-breakout, most likely mag-above ng 6.3 to. So, for the first stock na pag-uusapan ko, that's CBC. So, for China Banking Corporation or China Bank, medyo matagal na since the last time na napag-usapan ko yung stock na to, nung first week January pa. Pero nakikita nyo naman yung mga nalagay ko na mga drawings sa different levels nagkaroon ng price reaction. So, previously kasi nalagyan ko ng resistance yung CBC dito sa around 67.4 papuntang 70 na price area, kaya may R2 and R3. So, ito kasi yung second resistance tapos third resistance niya. So, as you can see, around first week February, nahirapan siyang lumagpas ng R2. So, nagkakaroon ng resist, and then somehow yung price tumaas, pero napigilan lang din ulit ng R3 dito sa around 70 na price area. That's why ito pa rin yung resistance ng CBC. So, syempre, since nalagpasan niya yung R2, nung nagko-consolidate yung CBC, nag-act as support na yung R2 na level. That's why nag-hold yung prices. And then, nung nagkaroon ng bentahan, dumire-diretso na pababa yung CBC towards this 61 price area. So, I think the reason why bakit hanggang dito na lang yung inabot ng CBC, itong level kasi na to, yung 59, papunta sa 60.43 or probably 60.50, nag-act na as support, no? So, ibig sabihin yan, yung previous na support niya, I think ayun yung reason kung bakit nag-hold yung prices nung April 8. So, this means yung previous resistance niya, i-convert ko na to sa unang support. So, that's S1. And for the resistance naman, nagkaroon dito ng swing low na temporary nung March 4.
So, para sa akin, ito na yung gagawin kong R1 for CBC. And itataas ko lang tong level na to dito around 71 para yan na yung maging isa pang resistance, no? So, para sa akin, ito na yung R2. And itong previous na S1, I'm going to turn this into a S2 support. So, ayan na yung current levels ng CBC. So, ano ba yung dapat abangan for this stock? So, meron tayong X-date sa April 29. So, 2.87% regular. Tapos, 1.59 na special. So, that's around 4.46% na div rate combined. So, you could say 4 to 5%. So, ibig sabihin, during this date, na April 29, we can expect a 4 to 5% drop for CBC as the price adjusts because of the dividends, no? So, kunwari, andito lang yung prices and then April 29 na. So, pag nag-drop siya ng around 4 to 5%, it means pwede niyang i-revisit yung S1 na support. So, pwede siyang pumunta sa level na to. Ang problema lang, kapag nagkaroon ng adjustment because of the dividends and nagkaroon pa ng further na bentahan, there's a chance na mabutas yung S1 na support kung hindi malakas yung buying pressure para pigilan yung selling na mangyayari dito. So, dapat hindi niya mabutas yan. Kasi yung next na support, medyo malalim. Nasa 54 na, no? So, kung sobrang lakas talaga ng selling, baka abutin pa tong price na to. So, ilabas natin yung moving average 20. And we can definitely see that the stock has been on a short-term downtrend halos buong March, no? So, eto, yung move na yan. So, ngayon, tinatry niyang lagpasan yung MA20 para makapag-transition siya into a short-term uptrend pero mukhang nahihirapan siya. So, ilabas naman natin yung MA50. So, kaka-breakdown lang niya nung MA50 nung end of March tapos hindi pa siya nakakabawi, no? So, pwedeng ang nangyari ngayon is nagta-transition yung stock towards a medium-term consolidation. So, that probably means maglalaro lang yung price ng CBC dito sa 60.30 60.50 na price area dito sa S1, papunta dito sa 66, no? So, mag-consolidate lang siya dyan. And pag nilabas ko naman yung MA100, yung prices above ng MA100 pero masyadong malapit. So, itong move niya nung last week ng December tapos first week ng January, maganda sana kasi pwede mag-transition into a long-term uptrend. Kaso, binalikan niya. So, posible pa na maging long-term consolidation yung mangyari sa CBC. So, ayan yung dapat abangan for CBC. Dapat magkaroon ng buying pressure during the X-date para hindi mabutas yung S1, no? So, sa optimistic na scenario, much better na mabutas niya na kaagad yung R1 na resistance. So that if the prices are here, tapos let's say mag-drop siya ng 4% to 5%, so magso-support pa rin itong 66 na level. So, maganda pala dito sa CBC, dapat makapunta na siya ng 68 and above before pa nung X-date. So, tingnan natin kung mangyayari yan. So, before I move on sa next na stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, madalas akong nag-upload ng mga stock market analysis videos, kagaya nitong napapanood nyo ngayon. I also do stock commentary videos or talk about trending topics na nangyayari sa Philippine stock market, kagaya ng mga nakikita nyo dito. So, don't forget to like this video and subscribe to this channel so you'll always be updated sa mga stock charts at mga importanteng news na nangyayari sa Philippine stock market. So, for the next stock, that's FGen. So, for FGen, the last time that I covered this stock, last month pa, so nung March 12, and yung ina-anticipate ko nga na move sa kanya dito is that gagalaw lang siya inside this pattern na ginagawa niya, no, which is a downward channel pattern. So, sabi ko nga, dalawa lang yan. Pag nagkaroon ng bullishness, pwede niyang i-test yung upper resistance line, which represents this arrow, no? Kaso lang, yung isang scenario yung nangyari, which is, nag-move siya lower, papunta dito sa lower part or support line ng trend line niya. Fortunately, nung end of March, nag-rally siya kahit papano, pero nabawi lang din. And, andito na siya naglalaro ulit sa prices na to. So, mabuti na lang at nag-hold yung S1 na prices, itong na-plot ko dito. So, significant support kasi siya. Kung makikita nyo, ilang beses na to nag-act as the support level. So, naging aggressive yung mga buyers nung April 14. Hindi na nila inantay na umabot dito sa S1 na support. So, FGen is still inside this downward channel pattern. So, wala pa rin naman pinagbago yan. Andyan pa rin siya. And
this downward channel pattern is inside a much larger consolidation na kung makikita natin, sobrang tagal na, no? Nung 2022 pa. So, mag-aapat na taon na itong malaking consolidation ng FGen. So, itong sa FGen, ang ganda na sana nung naging galaw niya, no? Nung simula ng taon. As you can see, umabot yung prices ng more than 20. And one of the catalysts, I think, nung period na to is yung mga transactions with regards to Mr. Razon, no? Yung mga palitan nila ng assets dyan. Tapos nagkaroon pa ng usap-usapan na may tender offer nga daw kasi may plan mag-delist. Kaya tumaas yung price niya. So, stock market participants were probably hoping for a large payday. Kaya speculation tapos nagkabilihan, no? Tapos mukhang namatay na yung news with regards to the delisting and tender offer. So, yung medyo trending na topic sa kanya ngayon is yung issue with regards sa pamilya mismo ng Lopez family, no? Na kung saan hindi nagkakaroon ng agreement yung mga importanteng tao dun sa mga negosyo nila. So, syempre, whenever there is conflict inside the boardroom, inside these companies, it's a bad look, no, sa company as a whole na pwedeng nagkakaroon sila ng mga issues pagdating sa negosyo. So, sentiment-driven somehow yung bentahan na nangyayari kaya siguro hindi nakakaangat yung FGen. So, if you're familiar with other stocks, nangyari din to sa SPNEC, no, na kung saan nung nagkaroon ng investigation with regards to Mr. Leviste, na kung saan nagka-issue pagdating dun sa pagbenta niya ng shares niya sa MVP Group kasi daw yung mga franchise na gano'n hindi dapat binibenta. So, magkakaroon pa sana ng investigation with regards to the ombudsman, no, kay Mr. Leviste. And somehow, naayos yung issue na yon partly because of the MVP Group, no, taking accountability na sila na yung majority shareholder doon. Tapos, plano nilang ang i-integrate with regards to the Meralco Renewable Arm na part ng company nila, yung subsidiary. So, probably, kapag nagkaroon ng maayos na conflict resolution dito sa mga family members nila, it's possible na yung FGen, no, magkaroon ng bullishness or magkaroon ng price rally. So, syempre, kung hindi pa sigurado doon sa loob ng company yung mga stock market participants, magkakaroon din somehow ng uncertainty sa gagawin nila with regards to their holdings, no? So, yung FGen ngayon, it looks like nagke-create siya ng consolidation dito sa level na yan. So, mukhang magiging crucial yung 18.70 na price area dahil sa area na to, breakout na siya dun sa box, tapos breakout pa siya sa downward channel pattern. So, ang hindi maganda mangyari dito is mag-breakdown siya sa S1. So, yung S1 na yan, itong price level, no, yung 16.8 papuntang 17. Pag nabutas kasi yan, breakdown siya sa box, tapos pwede pa niyang sundan yung downward channel pattern. So, ibig sabihin, pwede pang pumunta ng 16.50 and below, no? Tapos, yung next na major support, andito na sa 15 na price level. So, ang optimistic scenario talaga sa FGen is makalagpas siya dito sa 18.70, 18.80 na price area. So, itong nilagay ko na arrow. So, pag nilabas ko dito yung MA20, kita naman natin na downward talaga yung movement ng stock. So, sinusundan ng moving average yung galaw niya, no? Tapos, yung MA50 naman, for the medium term, yung candle sobrang lapit sa kanya, tapos moving sideways. So, as expected, syempre, for the whole 1Q 2026, parang sideways lang talaga yung movement niya, no? Ito lang na first few weeks ng January, maganda yung galaw niya. So, na-cancel out yung uptrend at naging matagal na consolidation overall. Kapag nilabas ko naman yung MA100, it's very clear na long-term, sideways talaga yung stock, no? Sabi ko naman kanina, ilang taon na itong nagkakaroon ng consolidation. So, let's see sa FGen kung kaya nilang i-resolve yung mga internal issues, no, para makagalaw naman na yung stock na to. So, the next stock, that's Monday. So, for Monday, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, about 2 months ago na. So, yung bias ko nga sa kanya is
magta-try siyang mag-test, no, mag-breakout dito sa maliit niyang consolidation. So, ginawa naman niya yon, kaso mukhang hindi niya talaga kayang lagpasan yung R1 na resistance. And then, bumalik lang din siya ulit sa ilalim dito sa maliit niyang consolidation until eventually sobrang lakas talaga nung nangyaring sell-off, no, because of the Middle East conflict. Talagang bumalik siya dito sa much larger niya na consolidation na ginawa niya nung November 2025 pa. But fortunately, hindi rin naman ganun katagal sa level na yon. So, nasa 2 weeks lang. And then, ito nga, nakapag-breakout na siya. Tapos, finally, nakalagpas na siya dito sa R1. So, I think, kung hindi siguro nangyari yung Middle East conflict, itong move na to, nangyari dito, no, nung end of February to first week na March. So, kitang-kita naman na halos naging same yung galaw. So, dahil dyan, tatanggalin ko na itong mga ibang drawings dito dahil kailangan na magbago ng mga significant levels for Monday. So, it's clear na nahihirapan siya sa 7 na price area. So, hindi pa siya nagko-close above dyan. So, I think this is going to be the R1, no? Confluence with its psych resistance. Tapos, meron tayong support sa 6.75 dahil ayan yung kanyang previous na resistance. And I'd say yung kanyang S2 is yung double top niya previously na kung saan nag-act din as support, no, nung level na to, nung first week ng April. So, ayan yung S2. So, halos maintain pa rin yung mga important levels niya sa R2, R3, and even R4. So, ano yung dapat abangan for Monday? Meron tayong X-date dito ng April 23. So, may cash div rate na around 3.85%. So, expect a drop, no, between 3 to 4% during this date as the price adjusts because of the dividends, kagaya ng napag-usapan ko kanina sa CBC. So, halimbawa, yung price, hindi pa rin makalagpas ng 7, andito lang siya sa 6.80 plus. Pag nag-drop to ng 3%, it's possible na mabutas yung S1, no? Kung maging 4% pa, talagang butas. So, kung walang buying pressure, it's possible na magstay yung stock below the S1. Tapos, kung malakas pa yung selling, ma-revisit pa niya yung S2, no? Kapag hindi talaga kaya ng mga buyers na protektahan yung selling pressure. So, ibig sabihin for Monday, ang maganda nito, dapat above na siya ng 7 na price area before the X date. So, halimbawa, dito siya sa 7.10. Pag nag-drop ng 3%, at least above pa rin siya ng S1. No? Pag nag-drop ng 4%, above pa rin ng S1. So, kahit papaano, maintained pa rin niya yung trajectory niya moving upwards. Kasi, pag nagkaroon ng bentahan tas nahulog siya sa S1 and pumunta sa S2, syempre yung pwedeng mangyari dyan is magkakaroon siya ng consolidation dito between 6.30 plus papuntang 7 na price area kasi babagal yung stock eh. So, ang maganda at least pag nag-above na siya ng 7 tapos nahulog siya sa X date, no? At least yung consolidation andito na. So, kahit papaano uptrend pa rin compared sa mas malaki yung gagawin niyang box dito. So, ayun yung mga possible scenarios for Monday. Kapag nilabas ko yung moving average 20, makikita natin na nagta-transition nga talaga yung stock towards a short-term uptrend, no? Simula nung nakapag-breakout siya nung last week ng March. So, ayun yung trajectory niya. Ngayon, nakikita nyo kapag bumaba yung price dito, katabi niya na naman ulit yung MA20. So, ayun yung pwedeng maging cause ng short-term consolidation. So, pag nilabas ko naman yung MA50, ganun din, no? Kaka-transition niya towards a medium-term uptrend na posibleng ang mangyari, lalo na pag nakalagpas siya ng 7. That's why, dapat hindi talaga niya mabutas yung S1. And yung MA100, you could say na nasa long-term consolidation na siya. Tapos, kapag lumayo pa lalo yung prices, pwede nang mag-transition towards a long-term uptrend yung stock. So, it's very crucial for Monday to stay above itong S1 niya, which is yung 6.80 na level. So, ayun yung magandang gawin ng Monday. Dapat pumunta na siya above ng 7 na price area. So, if you've learned a lot from this stock market analysis video, siguradong mas marami pa kayong matututunan sa mga exclusive videos na part ng private community and membership group ng channel na to. So, nakikita nyo sa screen yung mga perks at mga benefits. So, check nyo yung pinned comment so you'll see the steps on how you can access the membership group. And if you haven't watched yung mga videos ko talking about individual specific stocks, you can click towards the upper right and stock market lesson videos sa bottom right. So, don't forget to like this video and subscribe to this channel so you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.